Mustag, magandang hapon no, sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, nakaakyat na po no. So napapagapag na po natin ang ating mga ampalaya, kaya sa ngayon maganda ng tingnan. So napakalakas pa ang hangin ngayon mga ka-farmers. Kita ninyo. So yan, maganda na silang tingnan kasi nakagapang na po sila no. So update po tayo ngayon, 20 days na sila mga ka-farmers ang ating ampalaya. So ganito na siya katangkad no. So may isang linggo pa tayo din antayin bago natin hahagisan ng lupa sa malapit sa puno no, para magkakaugat uli. So ngayon samahan ninyo ako para ipapasilip ko po sa inyo kung paano po tayo magpapagapang no, ng mga ampalaya. Ayan, magkabilaan na, napapagapang na natin. So 5 lang po kami din mga ka-farmers. So ang pagpagapang ng ampalaya ay napakabilis lang. So kahit 5 lang po kami, wala ang kahirap to ipapaakyat, madali lang po. Ayan na, maganda ng tingnan. Then mamaya mag-umpisa na naman po ako din na magdidilig ng tubig kasi napakainit mga ka-farmers, at saka tuyong-tuyo na ang ating mga puno no ng ampalaya. So napakalakas ang hangin. Yan po sila oh. Ang ginagawa nila ay nagpapaakyat po ng ampalaya. And then ang iba nandun oh, banda. So 2, 4, 6, 10, 12. Nasa 12 na lang kalinya mga ka-farmers ang hindi napapaakyat. So grabe ang lakas ng hangin. So malapit na po itong matapos. So ganyan ng mga ka-farmers ang pagpapaakyat oh. Ano lang sila sa twine. So may mga video tutorial po tayo no, pwede nyo panoorin. So para makita nyo uli, lapitan natin yung tao nating nagpapaakyat. Child kalinya na lang sa 5 tao. Yan, magandang tingnan mga ka-farmers kasi napakalinis po, walang damo. So ngayon magdidilig ako ng tubig. Pisahan ko na ang pagdidilig pagkatapos nito mga ka-farmers. Yan, iniipit lang ang talbos. Ganyan ng mga ka-farmers ang pagapang. Kasi maraming nagtatanong kung paano. Sanga. So mas maganda mga ganitong oras magpapaakyat mga ka-farmers ng ating ampalaya kasi hindi kagaya sa umaga basa, madaling maputol. So mga bandang alas 8 hanggang sa ganitong oras alas 3, yan magandang magpapagapang. Yan, iniipit nila ang dulo. So, ganyan lang. So yung sanga mga ka-farmers inalagaan din natin no, hanggang makakarating sa itaas. Yan. Ayan, kadul na siya. Dali kadapit eh.
Napakadali lang ang magpapaakyat. So ngayon mag-umpisa na akong magdilig ng tubig. Kasi kawawa na ang mga pananim namin sa init. So napakadali lang ang magpapaakyat. Ayan. Yan, dyan banda lahat papunta dulo. Papunta doon, lahat mga ka-farmers ay nakakaakyat na. So yun po, no. So napakataas ang linya natin papunta doon mga ka-farmers. Nasa 150 meters kasi 150 ka puno. So yun po, no, ang taas ng linya. Ano? So nasa gilid tayo dumaan. So yun po, no, ang aming ginagawa. So bukas mga ka-farmers, iba na naman po ang gagawin namin. Magpapalagay naman po tayo ulit din ng ipot ng manok bago natin hahagisan ng lupa sa puno. Yan, napakagandang tingnan. Grabing ang hangin, napakalakas po. So, maganda na tingnan. So mamaya magpapa-spray tayo din kasi may napansin po tayong aphids, no, sa pagpaakyat natin kanina. So ang palatandaan mga ka-farmers na may mga insekto na aphids ang ating ampalaya na nakatago sa ilalim ng dahon ng mga ampalaya, ang mapansin natin yung mga langgam. Pag makakita ka ng langgam na kulay pula mga ka-farmers sa puno ng ampalaya, tingnan mo ang ilalim, may aphids na. So yun po ang mga palatandaan o easy nating malalaman na may pag-atake na ng aphids. Yan, kanina to pinapaakyat, lastado na mga ka-farmers ang dahon, no? So pag makadaan ng isang gabi, halimbawa ngayon mainit, gabi pag bukas mga ka-farmers, maganda na tong tingnan, lastado na. Yan. So unti-unti nang yung parang nabaliktad pag yan, lastado na at maganda ng tingnan. So ang variety sa ating ampalaya, share ko lang, ito po ay mestiza, no, ng Swiss seeds. Mestiza po ang variety nito. And then mga ka-farmers, ang ating planting distance hill to hill 1 meter, no. Simula sa isang puno na to papunta diyan, yun po ang 1 meter. Row to row simula diyan papunta din yun po ang 2.5 meters. So ang variety ng ampalaya nito mga ka-farmers ay napakaganda po dito sa part ng Batangas kasi yun po ang malakas sa palengke. So pag ang variety ay mestiza, hindi ka mahirapan nitong binta kasi yun po ang gusto, no, ng mga mamimili. Mestiza po na variety. So sa pagpaakyat namin ng mga ampalaya, sabay na rin naming binubunot, no, ang mga damo na sumisibol sa mga puno po ng ating ampalaya, para pag halimbawa kita ay magpapadilig ng fertilizer ay wala na pong kahati ng nutrient ang ating mga ampalaya. So yun lang mga ka-farmers ang mai-share ko po sa inyo. So pasensya na po sa inyo, ha, hindi ako marunong expert na magpaliwanag. So kung ano lang ang mga ginagawa ko at palagi niyong sinubaybayan araw-araw, yun lang po mga ka-farmers. So kahapon natapos namin ang pag-install ng Atlas Patwine, no. Pagkatapos ngayon nagpapaakyat. Then iba na naman ang gagawin namin mga ka-farmers. So maglagay ng ipot, maglagay ng tie wire sa gitna para installan natin ng Atlas Patwine sa gitna. So tie wire muna mga ka-farmers, number 14, isa lang ang ilalagay para doon natin i-install ang ating Atlas Patwine.
So ang Atlas Patuay natin mga ka-farmers, ang tibay niya parang sako lang. Dahil malaki-laki siya ng kunti sa sako, so matibay-tibay siya ng kunti sa sako. So ganyan ang mga farmers. Hindi naman po siya kung bunga lang, hindi naman po siya basta-basta laglag o maputol kung bunga lang. Huwag lang masyado yung sobrang lakas ng hangin o bagyo. Yung tama lang mga ka-farmers, okay lang naman, kaya naman po niya. No? So ang nagpapatibay nito sa ating gapangan ay yung po natin, tie wire na number 12 at saka number 14. So yun lang po siguro ang ma-share ko mga ka-farmers, mga ka-viewers. At ngayon mag-umpisa na akong magdilig ng tubig. Okay, so yun lang siguro. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Thank you po. So abangan nyo lang mga ka-farmers ang mga video na i-upload natin sa susunod. Thank you.